Guys, dahil nanganak na nga si Bipradidi, nagluluto ngayon si Mommy ng pagkain para doon sa bahay ni Jano. Sinabi namin sa kanya guys na pagkatapos niya pumunta dito sa farm, pumunta nga siya dito sa bahay. Ayan, alam nyo ba guys, tuwang-tuwa si Sonal Masi sa akin and kami lang yung nakakaalam nito na nung ilang beses ko na rin siyang binigyan ng pasikreto. Guys, dahil nanganak na nga si Bipradidi, nagluluto ngayon si Mommy ng pagkain para doon sa bahay ni Jano. Kasi nga, walang ladies doon or walang babae na magluluto ng pagkain sa kanila. Mami, suba na ano, apra? Bagarele kichri, yan eh? Bakri. Bagarele kichri, and sak or vegetable. And ito yung pagkain natin. Ayan, ito yung ibibigay natin sa kanila. This is called Cantola Bataka. So, ganyan. Nanganak na kasi yung kasabayan kong buntis dito. So, malapit na rin yung panganganak ko. Guys, the time is 6 o'clock. And right over here, Sonal Masi is doing kachrapotu. So, naglilinis na siya dito sa bahay namin ng ganitong mga oras. Sinabi namin sa kanya, guys, na pagkatapos niya pumunta dito sa farm, pumunta nga siya dito sa bahay. So, ayun, pinaglilinis nga rin kami after ng Keucha Sonal Masi. Takigya! Sabi namin pagluluto din namin siya ng pagkain niya para hindi na siya magluto sa bahay. So sabi niya maglilinis daw siya dito sa bahay namin. And alam nyo ba guys, may sasabihin ako sa inyo. And alam nyo ba guys, tuwang-tuwa si Sonal Masi sa akin and kami lang yung nakakaalam nito na nung ilang beses ko na rin siyang binigyan ng pasikreto. So binibigyan ko siya ng binibigyan ko siya ng extra niya kapag wala siyang pera and alam ko na nangangailangan siya. Tapos, minsan, trip lang kapag gusto kong magbigay sa kanya. So, orang tuwang-tuwa siya. And sikreto lang namin yung dalawa. Bolo! So, wait lang. Merong pinapagawa si Mommy sa akin. Tinulungan ko siya kanina, actually. Kaya lang, ang nangyari is, napagod na ako. So, pinaupo muna ako ni Mommy dito habang gumagawa daw siya ng bakri. And then, pasok ako sa loob after maglampaso ni Sonal Masi. Hukas Sonal Masi? At tare barsad na yun haru keway. So, hindi masyadong ngayon guys, hindi masyadong maulan. And temperature is 31 degrees. Sonal Masi apra chopra ano che? Tame akko diwas dare karu parse kam. Chale? So ayan. So, okay na yung mga bakri natin, guys. So, nagluluto na si Mommy dito ng papri. Papad. Mune, bulteg yung paparane, papri. So, yan yung parang kinakain nila as side dish. So, ito napakaraming bakri yung ginawa. Lalagyan natin dito sa may lalagyanan. And ito niluluto na natin yung kichri. And nakapaglagay na rin tayo ng sak bhaji or vegetable. And kanina guys, bumili si Mommy ng mga vegetable. So, dahil ang kagandahan kapag nakatira ka sa village guys, yung mga ladies dito walang ginagawa. So, they will be, ang tag doon, babalatin nila yung mga vegetables for you. Ang bumili si Mommy ng tomato and ringer. Mommy, aho ba uche tomato? 100 rupiah kilo. 100 rupiah per kilo. Ho guche biaju. Ane ringar? Ringan to amma jajay patang. Mafat. Free daw namin ako yung mga eggplant guys. And itong tomato naman is 100 rupees per kilo. Nasa mga 70 pesos pa rin. Sobrang mahal. So, nakain kami ni Mommy ngayon ng mango. Mommy, aho ba uche mango at tare? 120 rupiah kilo. 120 rupiah kilo. Mogu keway. So, it's very expensive na ng mango, guys. And binilang nila to noong nagpa-fasting Pili sila. to 200 rupiah kilo. Totapuri. Totapuri. Alag variety che. So, yung different variety ng totapuri, guys, is very expensive. So, ito, 120 rupees per kilo. Ete, 90 rupiah peso ase, 90 peso ase. So, kain tayo. Ay, napagod ako, guys. Inaantabayan ko kasi si Mommy sa mga ginagawa niya. Tinutulungan ko siya. So, ngayon, nagmimerienda na kami. Kumakain na kami ng mangga. Kaya ito. Kaya? Harap.
मस्त छान कडक. Maharap siya. ठीक आहे. Ano ba sasabihin ko? Kanina kasi guys, umaga, alas 4, nanganak na yung pinsan ni Het Kumar, si Vipra Didi. So, kinabahan talaga ako guys. Kukwento ko sa inyo mamaya. Makakain muna ako. Pero nanganak siya, lalaki yung anak niya. It's a baby boy. Nasa hospital siya ngayon. That's why we have to cook for the family of Vipra Didi and family of Janu. So, mommy cook food, khichdi, bakery, and vegetable. So, papadala namin yun doon. Tapos, baka bukas, magluluto din si mommy na maaga. Kasi, magpapacheck up yata kami bukas. So, ayun. Balitaan ko kayo mamaya kung ano yung na-realize ko. Hindi ako nakatulog kagabi, guys, dahil sa nangyari. Mamaya, sabihin ko sa inyo. So, magpapahinga na tayo, guys, and kwentuhan tayo kung ano ba yung nangyari kagabi. So, kahapon kasi, di ba sabi ko sa inyo na umalis na nga si Janu and nagpunta nga siya sa hospital kasama yung pinsan ni Het Kumar. So, nagpunta siya sa hospital para samahan nga yung pinsan ni Het Kumar kasi check up. Tapos titignan kung ano yung sasabihin ng doktor. Pero ni-ready na talaga nila yung mga gamit kasi tapos na nga yung 9 months ng pregnancy niya. Tapos, kahapon sinabihan kami na ini-induce na nga daw siya ng mula alas 2, alas 3 yata ng hapon. Tapos, try nga daw na in-normal delivery. Tapos, kapag hindi na normal delivery, isi-CS nga daw siya. So, mula alas 3 siguro ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw, ayaw talagang lumabas ng bata, guys. Hanggang 3 daliri lang yung cervix niya. So, hindi pwedeng lumabas yung bata kapag ganun hindi nagpa-progress daw. So, around 3, nag-decision na sila na isi-CS nga daw. So, nagpunta doon yung mga kamag-anak nila, ganyan, bumisita, nag-decision sila. So, isi-CS nga daw. And then, after 30 minutes, tapos na. So, nung nakita ko na nag-send si Janu ng mga alas 4 kasi gising pa ako, guys. Kasi nga hindi ako makatulog, sobrang likot ng baby ko. Minsan, tapos palagi akong ihi ng ihi. Ganun naman talaga kapag nasa last trimester na, no? Ihi ako ng ihi. Nakita ko yung picture. Parang, ay, shucks, tapos na. Kasi kasabayan ko lang siya. 5 days lang yung pagitan namin ng pagbubuntis, guys. So, kasabayan ko lang siya. Tapos siya nakaraos na. Tapos, inanong ko nga kung na-labor ba niya. Kasi medyo mataba yung baby niya. Nasa 3.3 kilos yung baby niya. So, tinanong ko siya. And, eventually, nalaman ko na CS siya. Mula nun, guys, nung nalaman ko na CS siya, nag 12 hours of labor siya or 10 oras hanggang 12 hours na labor. Tapos, ang kinalabasan is na CS din siya. Natakot ako. Grabe, sabi ko, naghirap siya ng 10-12 hours na labor. Tapos, ending na CS din siya. So, ayun, kaninang umaga, habang naglalakad ako sa may harapan, kasi everyday nag-exercise talaga ako, lalong-lalo na kapag hindi umuulan. So, si Milan naman naka 24 hours duty and dapat sina mommy pumunta doon para bumisita. And naka-schedule talaga ako for check-up today, guys. So, napag-desisyonan namin na magpa-check up na lang bukas. Tapos, dalhin na rin namin lahat ng mga gamit namin kasi tignan namin kung ano yung sasabihin ng doktor, kung i-admit na ba ako bukas, manganganak na ba ako or ano. Pero kasi right now, guys, wala akong nararamdaman na pain sa may pelvis ko, ganyan. Normal lang. Yung nararamdaman ko is parang naninigas lang yung tiyan ko and sobrang likot and sobrang parang nasisikapan na yung baby sa tiyan ko, ganun. Pero sabi nila mataas pa rin. Siguro dahil merong isang cord na nakaano sa leeg niya. So, kinausap ko yung mama ko, kinausap ko yung pinsan ko, si Ate Rose, kinausap ko si Tita Grace, yung tita ko, yung nurse. So, kinausap ko sila sa mga naging experience nila. And, parang, tapos kinausap ko din si mami, yung mga kapitbahay namin dito. And, ako sa conclusion na, ayoko mag-labor, guys. Parang, hindi ko kakayanin na 10 to 12 hours akong ili-labor. Tapos, magsi-CS din ako dahil nga dun sa problema sa may leeg niya. Tapos, may history pa ako ng placenta previa. Tapos,
Sabi ni mama ko kasi nanganganay daw ako, baka magdugo pa ako kasi may mga paniniwala sila na kapag naglalagay ka daw ng towel sa may buhok mo pagkatapos maligo, tapos kapag lumalabas ka daw ng gabi na walang tabukbok, ganyan yung patong sa ulo, magdudugo ka daw kapag magle-labor, ganon. So sinabi ko kay Milan na gusto ko nga na scheduled CS na lang para ayoko nang erase yung baby kasi baka hindi pala ako marunong umire, guys. Although nag-aaral ako, guys, sa mga YouTube videos, talagang months pa lang, 8 months pa lang ako, 7 months pa lang ako, inaaral ko na paano mag-ire. And talagang ginagawa ko yung best ko para mag-exercise. Pero ayokong dumating dun sa point na ilo-labor ako ng ganun katagal. Sobrang parang doble-doble sakit lang din. Kasi may pinsan din ako na ganun yung nangyari sa kanya. Ni-labor nga siya, tapos ni-ES din in the end. So sabi ko kay Milan, if meron akong choice, Milan, gusto ko i-schedule CS na lang. Kasi yung dito sa harapan ng bahay namin, schedule CS din siya. 30 minutes lang. 15 to 20 minutes lang yung operation. Nilabas na yung baby. Tapos yung recovery nga lang yung matagal. Pero 2 to 3 months daw. Pero yung sa kanya, nasa 2 weeks lang daw, nakakapagtrabaho na siya yung sa harap ng bahay namin. And wala naman din akong problem sa recovery kasi may kaantabay naman ako dito sa bahay. Nandito naman si Jano, nandyan naman si Mommy. So, ayun yung ano ko, guys. Kayo ba, guys? Ano yung thoughts nyo? Gusto kong marinig. Ang pinag-iisipan ko kasi, guys, mag-schedule CS na lang ako. Tapos, since full term na nga rin ako, anytime pwede na daw lumabas yung baby. Schedule CS na lang. Palagay nyo ba? Ayoko na mag-labor. Tapos, ang disadvantage lang daw, kapag na-CS ka na, next na CS na rin. Next na pagbuntis. Pero tingnan natin kung kakayanin ba natin magbuntis ng susunod. Pero may plano kami na isa pa. Pero ilabas muna natin itong isa, guys. Ayan. Sumisipa na naman. Naninigas na, guys. Ewan ko ba? Maghapon na siyang naninigas and hindi na siguro komportable sa loob. Naninipa na yung baby ko. So, ayun, give me your thoughts, guys. Comment down below kung ano ba yung gagawin ko. Kasi totoo niyan, guys. Never pa akong naoperahan. Na conscious ako na sa tanang buhay ko. So, natatakot talaga ako. And parang gusto kong umiyak. Natatakot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ganyan. Natatawa nga yung pinsan ko sa akin kasi kinall ko siya. Umiyak nga ako. Kasi parang hindi ko alam kung anong gagawin. Ninenervous ako. Sabi niya, wag daw akong nervyusin kasi magiging komplikado lang daw yung sitwasyon ko kapag nagpa-high blood ako, ganyan. So, ayun. Tingnan natin, magpapacheck up ako bukas, guys, and tingnan natin kung ano sasabihin ng doctor sa akin. Kung bukas na ba ako i-CS, or i-induce ako, or magpapaschedule kami after next 2-3 days. Pero malapit nyo nang makita yung baby nyo, guys. Yung baby natin. Malapit nyo nang makita yung inaanak nyo, mga tita and mga ninangs. So, ayun. Balitaan ko sa mga kaganapan dito. I'll see you all later. Bye-bye.